Hindi pa sumisikat ng todo ang araw sa Maynila, pero gising na ang kalsada. Busina, usok at mga taong nagmamadali na parang may hinahabol na hindi nila maipaliwanag. Sa gilid ng service road, nakasiksik ang maliit na car wash na may lumang karatulang kumukupas. Kislap Car Wash and Quick Detailing. Kapag umuulan, tila lumulubog ang sahig sa putik. Kapag mainit, kumakapit ang alikabok sa balat. Doon makikita si Tomas, Mang Tom Villarreal, 67, payat pero matikas pa rin ang tindig. Maputi na ang buhok at may mga piklat ang kamay. Mga bakas ng buhay na matagal nang nakikipagbuno sa bakal, pintura at pagkakaroon ng panibagong simula. Suot niya ang kupas na polo na laging may maliit na marka ng wax sa dibdib at lumang sapatos na ilang ulit ng tinahi ni Aling Cora gamit ang sinulid na pangsako. "Maaga ka na naman, Mang Tom!" sigaw ni Berto Salonga, ang foreman. Malaki ang tiyan, maingay, pero may pusong hindi madaling magbago. "Kung ako yan, sa edad mo, nagkukunyari na lang akong masakit ang tuhod eh." Ngumiti si Mang Tom habang pinipiga ang basang microfiber. "Kapag huminto ako, mas lalo sasakit ang tuhod ko, Berto. Tsaka, mas masakit yung huminto tapos wala kang maihain." Hindi na sumagot si Berto. Alam niya yung tinutukoy. Lahat sa car wash alam ang sitwasyon ni Mang Tom. May apo siyang inaalagaan. Yung mga barya sa tip jar, madalas may extra na nilalagay si Berto kahit hindi sinasabi. Hindi charity ang tawag niya roon. Katarongan daw. Sa dulo ng car wash, may maliit na lamesang kahoy na may thermos ng kape. Doon nakaupo si Micaela Mick Villarreal, 22, naka-ponytail, nakasuot ng simpleng blouse at backpack. May maliit siyang notebook na puno ng mga sketch ng makina, suspension diagram at listahan ng mga formula na parang lihim na wika ng mga taong naniniwalang kaya nilang ayusin ang mundo sa pamamagitan ng tornilyo at syaga. "Lo, magbahong ka naman," sabi ni Mick. Iniaabot ang pandesal na may palamang itlog. "Kahapon, tinapay ka lang. Baka mamaya himatayin ka sa trabaho." "Hindi ako himatayin," sagot ni Mang Tom. Pero kinuha rin ng pandesal. "Ikaw yung kailangan ng lakas, Mick. Malapit na yung defense nyo sa thesis, di ba?" Napabuntong hininga si Mick. "Oo, pero may isa pa akong iniisip." "Yung check-up mo?" Banayadang natanong ni Mang Tom. Hindi siya tumitingin diretsyo, pero alam ni Mick na ramdam ng lolo niya ang bawat pag-alon ng takot sa loob ng bahay nila. Tumanggo si Mick, pilit pinipigilan ang pagninig ng boses. "Nag-text si Doc, kailangan daw ituloy yung meds, may refill, tapos yung bill sa last test, hindi pa natin nababayaran." Saglit na tumigil si Mang Tom sa pagpiga ng basahan, parang may pumitik sa dibdib niya. Pero hindi siya umimik. Sa halip, pinunasan niya ang kamay sa pantalon at hinaplos ang ulo ni Mick. "Anak," sabi niya, "ang makina, kapag may sira, inaayos. Ang puso mas mahal, pero hindi ibig sabihin wala na tayong paraan." "Lo, ayoko nang maging pabigat," mabilis na sabat ni Mick. Hindi kumurap si Mang Tom. "Huwag mong ulitin yan. Hindi ka pabigat. Ikaw yung dahilan kung bakit gumigising pa ako." Sa gilid, dumaan si Junie Paredes, 19, payat, mabilis kumilos, bitbit niya ang hose at parang laging may hangin ng buhok dahil sa blower. "Ate Mick," bati niya na may halong hiya at kilig. "Nandito ka niya naman, ang sipag mo talaga, sana all." "Junie," natawa si Mick, "sana all din may energy sa umaga." "Energy?" Umirap si Junie, pero nakangiti. "Libre kasi kape ni Mang Tom, saka libre sermon kapag mali yung pagpapunas." "Tama," singit ni Mang Tom, sabay tingin kay Junie. "Kapag pinunasan mo yung panel ng pabilog, lalong lilitaw ang swirl marks. Dapat straight lines, dahan-dahan, parang buhay, hindi minamadali." "Okay, Lo. Mang Tom," biro ni Junie, sabay takbo palayo. Sa kabilang kanto naman, nagsisimula na ring magtinda si Aling Cora Ilagan, ang lugaw vendor. May malaking kaldero at may amoy na luya at paminta na humahalo sa amoy ng sabon. Palaging may baon na chismis, pero hindi siya chismosa lang.
Siya yung tipo ng taong kayang magbigay ng ulam at payo sa isang sandok. "Hoy, Mick!" sigaw niya. "Kumuha ka muna ng lugaw bago ka umalis para hindi ka nang lalambot sa klase." "Aling Cora, baka po wala na kayong panunda," sagot ni Mick. Nahihiya. "Anong wala? May dagdag pa ako dyan. Tsaka bayad mo na lang pag yumaman ka," wika ni Aling Cora, sabay kindat kay Mang Tom. "Tingnan mo tong matanda na to, parang may itinatagong kayamanan sa ilalim ng walis." Natawa lang si Mang Tom, pero may bahagyang bigat sa mata. "Walis lang to, Aling Cora. Panglinis, hindi pang tago." "Sus," bulong ni Aling Cora. Ang taong tahimik, madalas may kwento. Hindi na pinatulan ni Mang Tom. Tinapos niya ang lugaw ni Mick, saka ibinalik ang tingin sa sasakyang bagong pasok. Isang lumang sedan na puno ng alikabok. Sa unang tingin, ordinaryo. Pero sa paraan ng pagkakapit ng alikabok sa pintura, alam ni Mang Tom kung ilang buwan nang napabayaan. Nakita niya ang microcracks sa clear coat, ang kalawang na nagsisimula sa ilalim ng door edge, at ang maliliit na gasgas na parang linyang nagkukwento kung paano minahal o hindi minahal ang sasakyan. "Nakikita mo yan?" bulong niya kay Mick habang nag-aayos ng gamit. "Ano po?" "Yung sasakyan. Parang tao. Kapag laging ginagamitan pero hindi inaalagaan, dahan-dahang mapapagod." Napatingin si Mick sa lolo niya, parang may gustong itanong pero pinili na lang ngumiti. "Kaya nga po ako nag-aaral, Lo, para matutunan ko paano ayusin. Hindi lang kotse, pati buhay natin." Sumilip si Berto sa gate at sumigaw. "Mang Tom, may customer na gustong quick wax, tapos may kasunod pang 2 SUV. Bibilisan natin ha." "Oo," sagot ni Mang Tom. "Andyan na." Bago siya tumungo sa trabaho, dumukot siya sa bulsa ng pantalon. May maliit na toolbox key na nakasabit sa ring. Sandaling hinawakan niya iyon na parang pinapakalma ang sarili. Sa loob ng toolbox niya, hindi lang mga simpleng gamit ang laman. May mga lumang pictures, may isang pirasong medalya, at may ilang papeles na matagal na niyang hindi binubuksan. Pagdating ni Mick sa eskwelahan, naiwan si Mang Tom sa car wash at bumalik ang araw sa normal na ingay. Pero bandang tanghali, may dumating na delivery rider na may hawak na brown envelope. "Para po kay Tomas Villarreal?" tanong ng rider. Natigilan si Mang Tom, parang bumigat ang hangin. "Ako." Pinirmahan niya ang papel gamit ang nanginginig na kamay, tapos dahan-dahang binuksan ang envelope, hindi sa harap ng iba. Lumakad siya papunta sa likod ng car wash, sa tabi ng drum ng lumang langis kung saan tahimik. Sa ibabaw ng mga papel, nakasulat ang pangalan ng law firm, Aragon and Perez Law Offices. At sa gitna ng sulat, nakabold ang unang linya, Notice of Document Review and Trust Update. Parang may bumalik na multo, yung nakaraan na matagal niyang ibinaon sa trabaho, sa alikabok, sa tahimik na pag-iiyak tuwing gabi kapag tulog na si Mick. Dumating si Berto sa likod, may hawak na basahan. "Hoy, Mang Tom, okay ka ba? Parang namutla ka." Itinupi ni Mang Tom ang papel at agad itinago sa loob ng toolbox. "Okay lang, init lang to." "Sigurado ka?" usisa ni Berto, humina ang boses. "Kung may problema ka, sabihin mo, hindi ka nag-iisa dito." Saglit na tumingin si Mang Tom kay Berto, isang matang pagod pero matatag. "Salamat, pero hindi pa oras." "Hindi pa oras?" ulit ni Berto, nalilito. Tumanggo si Mang Tom. "May mga bagay na kapag inilabas mo ng maaga, mas maraming masisira kaysa maaayos." Bumalik siya sa trabaho na karang walang nangyari, pero sa loob-loob niya bumabalik ang isang pangako. Pangako kay Luz Mindana, pangako sa sarili, at pangako kay Mick na kahit gaano kabigat, haharapin niya ito kapag handa na siyang protektahan ng natitira sa mundo niya. Pag-uwi niya ng gabi, nadatnan niya si Mick na nag-aaral sa maliit nilang mesa. May lumang electric fan, may isang bombilya na medyo nangingitim ang ilaw. Tahimik ang bahay pero puno ng pag-asa sa bawat pahina ng notebook ni Mick. "Lo," mahinang tawag ni Mick, "kumusta araw mo?" "Mahaba," sagot ni Mang Tom, pilit ngumiti. "Pero nakaabot tayo. Ikaw?" "Nakakuha ako ng mataas sa quiz," sabi ni Mick kumikislap ang mata. "Pero Lo, nag-aalala ako sa'yo. Parang pagod ka.
Umupo si Mang Tom at sa unang pagkakataon sa araw na yon, pinayagan niyang huminga ng malalim. Gusto niyang sabihin tungkol sa envelope, gusto niyang ilabas ang bigat. Pero pinili niyang hawakan muna ang kamay ng apo niya. May mga araw, Mick, sabi niya, na ang pagod hindi sa katawan nanggagaling, sa alaala. Napatahimik si Mick. May problema ba tayo, Lo? Ngumiti si Mang Tom, pero may luha sa gilid ng mata na hindi niya pinabagsak. Hindi problema, pagsubok lang. At ang pagsubok, lumilipas kapag hindi ka bumibitaw. Sa labas ng bintana, dumaan ang tunog ng motor at malalayong busina. Sa loob ng bahay, may dalawang taong magkasalo sa tahimik na lakas. Isang matandang nagtatago ng lihim para proteksyonan ng pamilya at isang batang nangangarap na balang araw, hindi na sila kailangang magtago sa ilalim ng alikabok. At habang natutulog si Mick bandang hating gabi, binuksan ni Mang Tom ang toolbox sa ilalim ng kama. Kinuha niya ang envelope, binasa ang unang pahina at saka isinara muli. Parang takot siyang magising ang mundo kapag tinuloy niya. Hindi pa ngayon, pero darating ang araw at kapag dumating, may mga tao ang mapipilitang makita siya. Hindi bilang tagalinis, kung hindi bilang taong matagal nang lumalaban ng tahimik. Hindi pa ngayon, pero darating ang araw. Paulit-ulit na bumalik sa isip ni Mang Tom ang linyang iyon habang nakahiga siya sa banig, nakatingin sa kisame na may bitak na parang guhit ng lumang mapa. Sa ilalim ng kama, naroon ang toolbox at sa loob nito, ang brown envelope mula sa Aragon and Perez Law Offices. Binasa niya ang unang pahina kagabi, pero hindi niya tinapos. Para bang kapag tinapos niya, may pinto siyang bubuksan na matagal nang nakasara, at kapag bumukas, hindi na niya makokontrol kung sino ang papasok. Sa kabilang kwarto, mahimbing na natutulog si Mick. Kita ni Mang Tom ang bag nito sa upuan, nakasabit ang maliit na keychain na hugis piston, regalo niya nung unang beses na nanalo si Mick sa school competition. Para maalala mong gumagalaw ang buhay, sabi niya noon. Ngayon, kailangan niyang gumalaw ulit. Kinabukasan, balik sa Kislap Car Wash and Quick Detailing ang normal na mundo. Hose, foam, walis at alikabok. Pero may kakaibang tensyon sa hangin dahil sa balitang kumalat sa paligid. May paparating na malaking event sa car scene. Hoy, Mang Tom! Tawag ni Berto habang nagbubukas ng gate. May big news! Naghahanap daw ng extra hands yung Hypercar and Classics Weekend Expo. Detailing booth, car prep, ganun. Malaki raw tip. Sabi nung customer kahapon, yung organizer daw si Ramon or Munching de la Peña. Napahinto si Mang Tom sa paglalatag ng microfiber. Car Expo? Oo, singit ni Junie, halos kumikislap ang mata. Lo, Mang Tom, baka makita ko na sa personal yung mga pangarap kong kotse. Baka may, alam mo na, mga racer. Sumangot si Berto. Racer ka na naman. Kaapon nga, muntik mo nang mapunit ang gulong cover ng SUE dahil sa sobrang gigil mo mag-vacuum. Foreman, practice lang, depensa ni Junie. Tahimik na nakinig si Mang Tom. Ang Car Expo, dati pamilyar yun sa kanya. Sobra. Pero ngayong buhay car wash ng mundo niya, parang malayong alaala na lang. Gayunman, naramdaman niya ang biglang bigat sa dibdib. Hindi dahil sa takot sa event, kung hindi dahil sa sulat sa toolbox. Parang may sinasabi ang panahon. Gumagalaw na ulit ang mga bagay na matagal mong tinakasan. Dumating si Aling Cora na may dalang lugaw at puto. Ay naku, narinig ko yan! Expo! Aba, Mang Tom, baka naman doon kayo maman bigla. Baka makita ka ng isang CEO na marunong palang maghugas ng gulong. Biro niya sabay tawa. Ngumiti si Mang Tom ng bahagya. Kung CEO man, Aling Cora, sana marunong rumespeto. Ay nako, umiling si Aling Cora. Sa panahon ngayon, mas mabilis magrespeto ang tao kapag nakita nilang may pera ka. Pero tandaan mo, Mang Tom, hindi lahat. Bandang hapon, may dumating sa car wash na customer na may dalang sports car na hindi sobrang bago pero maingat ang pagkakabihis. Malinis ang rim, pantay ang stance at halatang alaga. Bumaba ang driver, isang lalaking nasa late 20s, naka-sling bag at may camera na nakasabit sa leeg. Good afternoon. Magandang araw, nasabi ng lalaki. Pwede po ba dito magpa-quick detail? Kahit wash and wax lang, okay na?
Tumango si Berto. Oo naman. Anong name, sir? Nico, sagot nito. Nico Ferrer. Napatingin si Mang Tom. Hindi niya kilala si Nico pero may kakaibang katahimikan sa kilos nito. Hindi mayabang, hindi rin pabida. Yung tipo ng taong mas nanunood kesa nagsasalita. Habang nililinis nila ang kotse, napansin ni Nico na si Mang Tom mismo ang nag-aasikaso ng pintura. Nakatitig siya sa kamay ng matanda. Maingat, parang may ritual ang bawat dampi. Ang galing niyo po, biglang sabi ni Nico. Hindi lahat marunong magbasa ng pintura. Karamihan basta punas. Hindi sumagot agad si Mang Tom. Kapag nagmamadali ka, lumalabas ang mali, wika niya sa huli. Natawa si Nico. Parang may pinaguhugutan kayo, Mang. Buhay, sagot ni Mang Tom, diretsahan pero walang drama. Maraming gasgas, pero pwede pang kuminis. Tila may gusto pang itanong si Nico pero napatingin siya sa paligid, parang ayaw niyang manghimasok. May tanong po ako, Mang. Narinig niyo po ba yung Hypercar and Classics Weekend Expo? Umigting ang panga ni Mang Tom. Narinig. Pupunta po kayo? Usisa ni Nico. Kasi naghahanap sila ng staff, detailing. Baka okay sa inyo. Sa di kalayuan, sumigaw si Junie. Pupunta tayo, Mang Tom! Please, kahit minsan lang! Sumingit si Berto medyo seryoso. Mang Tom, kung may extra kita, baka makatulong sa, alam mo na. Hindi na niya tinuloy pero alam nilang lahat ang tinutukoy. Ang bills ni Mick. Saglit na napapikit si Mang Tom. Ang buhay, minsan, hindi nagbibigay ng perfect timing. Pero nagbibigay ng pagkakataon at kapag tinanggihan mo, baka hindi na gumalik. Sige, sabi niya halos bulong. Kung kukunin tayo. Nagtilian si Junie na parang nanalo sa raffle. Yes, Mang Tom! Foreman! Tara na! Kinagabihan, dumating si Mick sa car wash para sunduin si Mang Tom. Nakita niyang abala ang crew. Mas masigla kaysa dati. Lo, bakit parang may piyesta? Tanong ni Mick. Lumapit si Junie excited. Ate Mick, sasama kami sa car show. Yung malaking expo. Staff kami sa detailing booth. Nagulat si Mick. Napatingin kay Mang Tom. Lo, sure ka? Baka mapagod ka. Hindi ko naman babad sa araw buong araw. Biro ni Mang Tom. Pero nakita ni Mick ang lungkot sa mata niya. Yung lungkot na hindi galing sa pagod, kundi sa pagharap sa mundo na matagal niyang iniwasan. Sa bahay, habang kumakain sila ng simpleng ulam na sardinas at itlog, binanggit ni Mang Tom ang expo. Mick, sabi niya, may chance tayo makadagdag kita para sa check-up mo. Nagkibit balikat si Mick. Pilit ngumiti. Lo, ayoko namang... Wag mo nang unahan, putol ni Mang Tom. Hindi ito awa, trabaho ito. Tahimik si Mick, tapos biglang nagtanong, Lo, may problema ba tayo? Parang may tinatago ka. Natigilan si Mang Tom. Naalala niya ang envelope sa toolbox. Naalala niya ang law firm. Naalala niya ang mga pangalan na matagal niyang hindi binabanggit. Mga taong kaya siyang hilahin pabalik sa gulo. Wala, sagot niya. Pero hindi iyon buo. May mga lumang bagay lang na gumagalaw. Anong lumang bagay? Seryoso si Mick. Tumingin si Mang Tom sa plato niya. Mga alaala. Mga obligasyon. Pero kaya ko to. Hindi na umisa si Mick, pero alam ni Mang Tom, naramdaman ng apo niya ang bitak sa boses niya. Dumating ang araw ng orientation para sa expo. Maaga silang umalis, si Mang Tom, Berto at Junie. Si Mick dahil may klase, hindi nakasama. Sa bus, nakaupo si Junie sa bintana, halos hindi mapakali. Foreman, bulong ni Junie, pag nakakita ako ng GTR, pwede ba akong magpa-picture? Pag nagtrabaho ka muna, singal ni Berto, pero halatang natatawa rin. Tahimik si Mang Tom, nakatingin sa labas. Dumaan ang mga billboard ng kotse, mga showroom, mga taong nakapolo at may dalang susi na parang medalya. Para siyang bumabalik sa isang pelikula na dati siyang bahagi, pero ngayon, extra na lang. Pagdating nila sa venue, malaking events hall na malamig ang aircon at makintabang sahig, pinila sila sa registration. Maraming staff, maraming applicants, at may mga tao ring halatang VIP sa car scene. Doon pumasok si Clyde Barameda, isang car influencer na kilala sa malalakas na opinyon at mas malakas na tawa. Kasunod niya si Trixie Alonzo, naka-blazer, may hawak na clipboard, at si Von Season, naka-designer shoes at may tingin na parang lahat ng tao ay dekorasyon lang. Eto ba yung mga kukunin? Tanong ni Clyde.
malakas para marinig ng mga tao. Mukhang car wash team. Ayos tipid talaga. Napangiti si Trixie, pero malamig. Temporary staff lang, detailing booth, kailangan ng extra hands. Tumingin si Von kay Mang Tom, mula ulo hanggang paa. Matanda na to, kaya pa ba yan? Baka mabagal. Sumikip ang kamao ni Junie, pero pinigilan siya ni Berto sa braso. Si Mang Tom nakatayo lang, tahimik. Parang sanay na. Parang matagal na natuto na ang yabang ng iba ay hindi mo kailangang sagutin para maging totoo. Lumapit si Clyde, inilapit pa ang camera niya na naka-live. Kuya, anong trabaho mo? Tagalinis ng gulong. Huwag mong hahawakan yung mga display baka magasgas. Mahal to. Tahimik si Mang Tom, tapos sinabi lang, ang mahal, hindi ibig sabihin walang ingat. Ang mahal, mas dapat ingatan. Napatawa si Clyde. Ay, may wisdom. Sige kuya, linis-linis, para may content kami mamaya. Nakita ni Mang Tom ang sarili niyang refleksyon sa makintab na sahig. Matanda, tahimik, mukhang ordinaryo. Pero sa loob ng dibdib niya, bumubulong ang sulat sa toolbox, ang mga pangalang nakalimutan at ang pangakong pinili niyang itago. Hindi pa ngayon, pero darating ang araw. At sa eksaktong sandaling iyon, sa kabilang dulo ng hall, may isang matandang lalaki na nakasuit na simple lang pero elegante. Nakatingin kay Mang Tom na parang kilala niya ang paraan ng paghinga nito. Hindi lumapit ang lalaki, hindi nagsalita. Tumanggo lang, halos hindi mahalata. Ang pangalan niya, Gideon Lazo. At sa tingin pa lang, alam ni Mang Tom, may mga taong nakakakita kahit hindi ka sumisigaw. Kinabukasan ang mismong opening day ng Hypercar and Classics Weekend Expo. Maaga pa lang nagdagsaan na ang mga ilaw, kamera at mga taong parang may sariling mundo. Sa loob ng events hall, kumikintab ang sahig na halos masasalamin ang bawat sapatos na dumadaan, mula sa rubber shoes ng staff hanggang sa leather loafers ng mga VIP. Naka-uniform ang car wash crew, may maliit na badge, temp staff, detailing. Si Berto mukhang seryoso, hawak ang listahan ng tasks. Si Junie halos hindi mapakali, laging sumisilip kung nasaan ang mga sasakyang pinapangarap niya. Si Mang Tom tahimik lang, nakatali ang lanyard, nakasuot ng guantes at dalang maliit na pouch ng sariling microfiber, yung pinakaingatan niyang ginagamit. Parang may respeto siyang ibinibiday kahit sa isang pirasong tela. Remember, bulong ni Berto sa kanila, huwag kayong magpapadala sa yabang ng mga yan. Trabaho lang. After nito, uuwi tayo. May kita tayo. Opo, sabay sagot ni Junie. Pero ang mata niya nasa isang pulang sports car sa kabilang row. Sa taas ng stage, naroon si Ramon Damonching de la Peña. Hawak ang mic, palakad-lakad na parang hari ng event. Katabi niya si Trixie Alonzo na abala sa headset at walkie-talkie. Sa gilid, si Clyde Barameda naka-phone, naka-live na, habang si Von Season nakasandal sa railing na parang nanunood ng zoo. Mga ka-ride! Sigaw ni Clyde sa phone, malakas para marinig ng iba. Nandito tayo sa pinakaastig na expo ng taon. At syempre, may mga staff tayo dito. Ayan, ayan. Tingnan niyo tong lolo. Hardcore detailer. Kuya, smile ka naman para may inspiration ng mga viewers. Kahit matanda, pwede pa ring magpunas. May ilan na tumawa. Si Junie napatingin kay Mang Tom, nag-aalangan. Si Berto, suminghap, gustong sumagot, pero pinigilan siya ni Mang Tom sa braso. Si Mang Tom, nakatayo lang, tahimik, parang sanay na. Parang matagal nang natuto na ang yabang ng iba ay hindi mo kailangang sagutin para maging totoo. Lumapit si Clyde, inilapit pa ang camera niya na naka-live. Kuya, anong trabaho mo? Tagalinis ng gulong. Huwag mong hahawakan yung mga display baka magasgas. Mahal to. Tahimik si Mang Tom, tapos sinabi lang, ang mahal, hindi ibig sabihin walang ingat. Ang mahal, mas dapat ingatan. Napatawa si Clyde. Ay, may wisdom. Sige kuya, linis-linis, para may content kami mamaya. Nakita ni Mang Tom ang sarili niyang refleksyon sa makintab na sahig. Matanda, tahimik, mukhang ordinaryo. Pero sa loob ng dibdib niya, bumubulong ang sulat sa toolbox,
ang mga pangalang nakalimutan at ang pangakong pinili niyang itago. Hindi pa ngayon, pero darating ang araw. At sa eksaktong sandaling iyon, sa kabilang dulo ng hall, may isang matandang lalaki na nakasuit na simple lang pero elegante. Nakatingin kay Mang Tom na parang kilala niya ang paraan ng paghinga nito. Hindi lumapit ang lalaki, hindi nagsalita. Tumanggo lang, halos hindi mahalata. Ang pangalan niya, Gideon Lazo. At sa tingin pa lang, alam ni Mang Tom, may mga taong nakakakita kahit hindi ka sumisigaw. Lumapit si Clyde ng mas malapit pa. Parang humahanap ng reaksyon. Kuya, anong gamit mo dyan? Baka naman dishwashing liquid ha? Joke! Sumagot si Mang Tom ng kalmado, halos hindi marinig. Kung gusto mong kumintab, kailangan mo munang mag-ingat sa paghawak. Ayan, tawa ni Clyde. May quotable si Lolo. Sige mga ka-ride, abangan nyo, baka may drama mamaya. Sa isang sulok, napansin ni Mang Tom si Nico Ferrer, yung photographer na nagpa-detail sa car wash. Naka-black shirt, may camera, pero hindi nakikisali sa ingay. Lumapit si Nico ng marahan. Mang, bulong ni Nico. Sorry hindi ko alam na ganyan sila dito. Ngumiti si Mang Tom ng bahagya. May mga taong maingay kasi takot mapansin na wala silang laman. Napangiti si Nico. Tama. Sa dulo ng row, nakita ni Mang Tom si Gideon Lazo ulit. Nakasuit na simple, nakatayo sa tabi ng mga classic units. Hindi siya nagmamadali. Tumitingin lang sa mga sasakyan na parang kinakausap niya ang bawat detalye. At paminsan-minsan, tumitingin kay Mang Tom. Hindi mapanghusga, kundi mapagtimbang. Lumipas ang umaga sa mga simpleng utos. Punas dito, polish doon, alisin ang fingerprint sa hood, linisin ang rim. Pero habang tumatagal, nagiging mas abala ang venue. Dumami ang tao, dumami ang camera, dumami ang pressure. Hanggang sa dumating ang oras ng parade entrance, yung bahagi ng programa kung saan isa-isang iilaw ang spotlight sa piling sports cars. Tapos paparada sila papasok sa center lane para sa photo op. Okay, ready na! Sigaw ni Monching sa mic, pero hindi na pang entertainment. Ngayon halatang kinakabahan. Unit 4, pasok! May isang sports car, silver, lows lang, halatang rare ang nakapwesto sa entry lane. May driver na nakacap at staff na naka-headset. Biglang sumenyas ang staff, hindi gumagana. Anong nangyayari? Sigaw ni Trixie sa walkie. Bakit hindi umaandar? Naka-line up na tayo. Sir, ayaw mag-start. Sigaw ng isang tech. Wala, dead. Lumapit si Von, nakakunot ang noo. Ano ba yan? Paano ko magpo-post nito? Sablay naman. Natawa pa si Clyde. Agad inangat ang phone. Mga ka-ride, may twist tayo. Ayaw mag-start ng unit. Baka natakot sa camera. Ano to? Pang-display lang? Kumulo ang dibdib ni Berto. Grabe naman sila. Pero si Mang Tom napatingin sa sasakyan. Sa paraan ng pag-ilaw ng dashboard, sa biglang pitik ng starter na walang tuloy, alam niya, hindi simpleng dead lang. Parang may isang bagay na nakayok. Lumapit siya ng dahan-dahan, pero bago siya makalapit pa, humarang ang isang staff. Sir, bawal po, tech team lang. Hindi umimik si Mang Tom. Tumingin siya kay Gideon Lazo at doon niya nakita ang mata nito. Parang nagtatanong, kaya mo ba? Lumapit si Gideon, hindi nagmamadali, pero ang presensya niya parang biglang tumahimik ang paligid. Let him, sabi ni Gideon sa staff. Kilalanin niyo muna kung sino ang may alam. Nagulat ang staff. Sir Gideon, let him, ulit ni Gideon, mas firm. Tapos tumingin siya kay Mang Tom. Mang Tom, kung tama ako, marunong ka. Hindi na nagkunwari si Mang Tom. Tumanggo siya. Susubukan ko lang, sir. Sumingit si Clyde, nakangisi, naka-live pa rin. Ay, plot twist. Si Lolo Tagalinis naging mekaniko. Mga ka-ride, this is content. Kuya, wag mong sirain ha, baka di mo mabayaran. Hindi pinansin ni Mang Tom. Lumuhod siya sa tabi ng driver's side, sinilip ang ilalim ng dash, saka tinignan ng key fob. Sinong huling humawak? Tanong niya sa tech. Kanina lang po sir, nag-check kami. Okay naman. Sagot ng tech, nanginginig.
Okay, pero may mga sasakyan na hindi umaandar kapag may isang maliit na bagay na nakalimutan. Tinapik niya ang steering column area, saka tinignan ng key fob. May immobilizer to. Bulong niya, higit sa lahat para sa sarili. At may kill switch, minsan nakatago sa ilalim, minsan sa gilid. Napalunok ang tech, kill switch. Tumangdo si Mang Tom, anti-theft, lalo na kung rare ang unit, hindi basta-basta. Dahan-dahan niyang sinilip ang maliit na panel sa may lower dash. Hindi niya hinila ng marahas. Parang may respeto siya sa bawat clip at screw. Sa kanya nakita, isang maliit na toggle na nakapihit sa off. Eto, Sabi ni Mang Tom, sabay tingin sa tech. Naka-off. Ha? Kanina pa namin hinahanap yan. Sabi ng tech, halos mapahiya. Hindi mo mahahanap kung galit ka. Sagot ni Mang Tom, kalmado. Kapag nagmamadali, lumalayo ang sagot. Pinindot niya ang toggle, saka sininyasan ang driver. Try ulit, umikot ang susi. Isang iglap, umilaw ang dash ng tama. Sumunod ang tunog na hinihintay ng lahat. Isang malinis, malalim na vroom na parang alon ng hangin sa dibdib. Napahinto ang buong lane. Yung mga taong kaninang nagmamadali, biglang napatingin. Si Monching napabuntong hininga ng malakas. Si Trixie napapikit sa ginhawa. Si Von napanganga pero pilit nagmatigas. At si Clyde hindi agad nakapagsalita. Para siyang nalunok ng sarili niyang tawa. Mga ka-ride! Utal niya sa live. Pilit bumawi. Ayos ha! Lucky guess ni Lolo. Tumingin si Mang Tom kay Clyde. Hindi galit pero may bigat. Hindi lucky guess. Sabi niya, sapat lang ang lakas para marinig ni Clyde at ng ilang taong malapit. Experience. Experience sa car wash? Pabalang nasagot ni Von, sabay tawa ng pilit. Hindi na sumagot si Mang Tom. Tumayo siya, pinunasan ng kamay, tapos bumalik na sana sa pwesto. Pero biglang lumapit si Gideon. Salamat, sabi ni Gideon, tahimik. Hindi lang sa pagpapaandar, sa pag-iinat. Tumanggo si Mang Tom, walang anuman. Hindi pa man humuhupa ang ingay, may dumating na 3 lalaki sa entrance. Isa nakasuit na may bitbit na folder at 2 na mukhang security. Dumiretso sila sa gitna, sa direksyon ni Gideon at Mang Tom. Excuse me, sabi ng nakasuit, malinis ang boses. I'm looking for Mr. Tomas Villarreal. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mang Tom. Naramdaman niya ang bigat ng brown envelope. Parang biglang naging totoo ang papel sa toolbox. Ako, sagot niya, pero mabigat ang dila, nagkatinginan ng mga tao. Si Clyde naka-live pa rin, biglang sumingit, halatang gustong amuyin ng drama. Uy, mga ka-ride, parang may legal show tayo. Lumapit si Trixie, nag-aalala. Sir, who are you? Nagpakilala ang lalaki, bumukas ang folder. Attorney Selwyn Aragon. I'm here on behalf of Aragon and Perez. May mga dokumento po tayong kailangang pirmahan at may formal confirmation din. Nagtaas ng kilay si Monching. Confirmation? About what? Hindi sumagot si Attorney Selwyn sa kanya. Sa halip, tumingin siya kay Gideon Lazo, parang may silent respect. Saka bumaling ulit kay Mang Tom. Mr. Villarreal, sabi ng abogado, malinaw at diretso. As of this date, you remain the principal owner and controlling party of the collection units displayed here under the trust arrangement. The expo is operating under your lending and display permissions. Parang may humigop ng hangin sa buong hall. Ano? Bulong ng isang spectator. Napamura si Von, pabulong lang pero narinig ni Junie. Loko, hindi nga, si Clyde, napuputla pero pilit ngumisi. Wait, mga ka-ride, prank ba to? Hindi prank. Nandito si Gideon, tahimik lang pero ang tingin niya, parang sinasabing, tama ang hinala ko. Humakbang si Attorney Selwyn, saka binuksan ng folder para makita ng mga nasa harap. Hindi para magyabang, kundi para maging malinaw. These VIN records, insurance documents and trust certificates, all tied to Mr. Tomas Villarreal. Hindi sumigaw si Mang Tom, hindi nag-pose, hindi siya ngumisi na parang nanalo. Nakatayo lang siya, parang biglang bumigat ang mundo. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa responsibilidad na matagal niyang tinakas. Si Monching parang nawalan ng kulay. Sir Tomas, ikaw pala. Sumingit si Clyde,
desperadong bumawi. Kuya, sir, boss, sorry ha, content lang kasi. Hindi pa rin ngumiti si Mang Tom. Tumingin siya sa paligid, sa mga staff na kaninang pinapagalitan, sa car wash crew niya na nakatulala, kay Junie na halos maiiyak sa gulat, kay Berto na napapailing at kay Nico na nakatingin na parang ngayon lang niyang nabuo ang puzzle. Saka huminga si Mang Tom ng malalim. Hindi ko kailangan ng sir. Sabi niya, mabagal pero malinaw. Kailangan ko lang respeto, lalo na sa mga taong nagtatrabahong tahimik. Napatigil si Clyde. Si Von hindi makatingin ng diretsyo. Nagpatuloy si Mang Tom, tumingin kay Trixie at Monching. Kung may expo kayo, ayusin nyo. Pero wag nyong gawin katatawanan ng mga staff. Ang tao, hindi dekorasyon. Tahimik si Trixie, saka tumanggo. Naiintindihan ko po. Si Monching, halos pabulong. Pasensya na sir. Mang Tom. Bumaling si Mang Tom kay Clyde. At ikaw, kung magla-live ka, siguraduhin mong hindi ka kumakain ng dignidad ng iba para lang may views. Nanginig ang lalamunan ni Clyde. Oo, Mang Tom. Sa gilid, biglang napahawak si Junie sa dibdib niya, parang hindi makapaniwala. Lumapit siya kay Berto, pabulong. Foreman, si Mang Tom, siya pala. Shh! Sabi ni Berto. Nangingilid ang luha pero pilit tinatago. Huwag kang maingay, hayaan mo siyang magsalita. At doon, sa gitna ng mga ilaw at kamera, napatigil ang mundo ni Tomas Villarreal, yung matandang akala nila tagalinis lang. Sa isang araw, naging salamin ng expo hindi ng yaman, kundi ng katotohanan. May mga taong mababa ang tingin mo, pero kapag tumayo, hindi nila kailangang sumigaw para marinig. At sa likod ng lahat ng iyon, ramdam ni Mang Tom ang mas malaking takot. Hindi takot sa kahihiyan, kundi takot na baka sa oras na ito, pati si Mick, madamay sa pagbubukas ng mga pintong matagal niyang isinara. At sa likod ng lahat ng iyon, ramdam ni Mang Tom ang mas malaking takot. Hindi takot sa kahihiyan, kundi takot na baka sa oras na ito, pati si Mick madamay sa pagbubukas ng mga pintong matagal niyang isinara. Hindi pa man tapos ang programa, naramdaman na niya ang pagbikit ng mga tingin sa kanya. Yung dating mga matang dumadaan lang, ngayon parang may gustong sungkitin. Pangalan, kwento, koneksyon. Ang ilan may halong respeto, ang ilan halatang gutom, at ang ilan gaya ni na Clyde at Von, may takot na may halong pagkadismaya dahil biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Lumapit si Attorney Selwyn Aragon at bahagyang yumuko. Sir, Mang Tom, may private lounge po tayo dito. Mas mabuting doon muna tayo mag-usap. Hindi safe na dito ka nakatayo sa gitna. Hindi ko kailangang magtago, sagot ni Mang Tom, pero hindi yabang. Pagod lang. Pero ayoko ring gumawa ng eksena. Suminyas si Gideon Lazo sa isang staff. Escort them. Mahinahon niyang utos. And please, keep the crowd away. This isn't a show. Habang nagyalakad sila papunta sa lounge, sumunod si Nico Ferrer. May distansya pero halatang nag-aalala. Sa likod, kita ni Mang Tom ang car wash crew. Si Berto parang hindi pa humihinga ng maayos. Si Junie namumula at naninginig sa tuwa at gulat pero pilit tumatayo ng tuwid na parang natutunan niyang biglang ang dignidad. Foreman, pabulong ni Junie. Dapat mag-sorry tayo. Baka isipin niya, ginagamit natin siya. Tumahimik ka. Mahina pero matigas na sagot ni Berto. Hindi tayo ang dapat mag-sorry. Ang dapat natin gawin, manatiing tao. Sa lounge, malamig ang aircon at tahimik. May mga sofa, may coffee table at may ilang frame ng classic cars sa pader. Parang ibang mundo, malayo sa car wash, malayo sa lugaw ni Aling Cora, malayo sa lumang kisima nilang may bitak. Umupo si Mang Tom, hawak ang lanyard na parang gustong tanggalin. Nasa harap niya si Attorney Selwyn Aragon na binubuklat ang folder. Nakatayo si Gideon sa bintana, nakatanaw sa venue na parang nagbabantay.
Mr. Villarreal, sabi ni Attorney Selwyn, mas formalo tono, I have to be direct. After the trust update, we need your signature to close a few loopholes. The exposure today might trigger attention. Attention, ulit ni Mang Tom, may bigat. Yan ang kinatatakutan ko. Your assets are protected, sagot ni Attorney Selwyn, but people will start asking. Some will try to connect the dots. We need to update your beneficiary designations and security measures. Napapikit si Mang Tom. Si Mick, huwag niyo siyang idadamay. Nilingon siya ni Gideon sa kaunang beses nagsalita ng mas personal. You protected her long enough, but protection doesn't always mean hiding. Sometimes, it means building a better wall. Sumingit si Nico, maingat. Mang Tom, sorry po, pero bakit niyo po itinago? Kung okay lang tanungin. Hindi agad sumagot si Mang Tom. Tumingin siya sa sariling kamay, mga daliring sanay sa grasa, sa wax, sa paghawak ng pangkabuhayan. Tapos sa isang iglap, parang bumalik ang isang lumang larawan, isang garahe na nasusunog, mga taong sumisigaw, at isang babaeng umiiyak habang hawak ang dibdib. Dati, Mabagal niyang sabi, may shop ako. Maliit lang pero maayos. Kami ng asawa ko, si Luzvinda. Gumagawa kami ng restorations. Pinaghirapan namin. Tapos may partner ako. Akala ko kapatid ko sa pangarap. Humigpit ang panga niya. Pero nung lumaki ang pera, lumaki rin ang inggit. Nagkaaberya, nagkasunog. May mga bagay na hindi na binalik. Tahimik ang lounge. Si Attorney Selwyn nagkunwaring nag-aayos ng papel, pero halatang nakikinig din. Namataan kami ng mga taong hindi maganda, dagdag ni Mang Tom. At natakot ako, kasi may apo na ako, si Mick. Ayokong lumaki siyang parang target. Kaya tinago ko lahat, pati sarili ko. Tumingin si Nico sa sahig, parang naiintindihan. Kaya po kayo nag-car wash. Tumanggo si Mang Tom. Simple ang buhay kapag walang nakakakilala sa'yo, pero mahal ang kapalit. Lumapit si Gideon. Inilapag ang kamay sa balikat ni Mang Tom. Hindi pang aliw, kundi pang paalala na hindi siya nag-iisa. Then let's make it worth it, sabi ni Gideon. Paglabas nila ng lounge, pinakiusapan ni Gideon ng organizers na ituloy ang event ng maayos, walang drama. Si Monching halatang nanginginig sa kaba, pero sunod-sunuran na. Sa labas, hinanap ni Mang Tom ang car wash crew. Naabutan niya sila sa isang hallway. Pagkakita ni Berto sa kanya, agad lumapit. Mang Tom, sabi ni Berto, hindi alam ang tamang tawag. Kung gusto mo kaming pauwiin, hindi natapos ni Berto ang pangungusap. Itinaas ni Mang Tom ang palad. Berto, mahinahon niyang sabi, salamat sa pag-aalaga sa akin sa car wash. Hindi mo kailangang magbago ng trato. Paano po? Ikaw pala. Si Junie halos maiyak. Junie, ngumiti si Mang Tom ng kaunti. Ang kotse, kahit gaano kamahal, kailangan pa ring punasan. At ang tao, kahit gaano kayaman, kailangan pa ring matutong maging maayos. Pareho lang tayo. Napatanggo si Junie, nangingilid ang luha. Opo, Mang Tom. Pero may isang bagay. Dagdag ni Mang Tom, tumingin sa kanilang tatlo. Pagkatapos nito, ayokong bumalik tayo sa dati na parang walang nangyari. May mga kailangang ayusin. Kailangan? Tanong ni Berto. Oo, sagot ni Mang Tom. Yung car wash, yung trabaho nyo, yung kinabukasan ni Mick. Bumalik si Mang Tom sa bahay ng gabing iyon na may kakaibang bigat at gaan. Bigat dahil alam niyang may mga mata nang nakasunod. Gaan dahil sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa sa lihim. Pero pagpasok pa lang niya, nakita niya si Mick na nakaupo sa mesa, hawak ang cellphone, halatang may nabasa. Lo, mahinang tawag ni Mick, nanginginig ang boses. Ano to? Sa phone ni Mick, nakaplay ang clip ng live ni Clyde, yung bahagi kung saan tinatawag siyang Lolo Tagalinis at saka biglang dumating si Attorney Selwyn. Viral na. Kumakalat na. May comments, may memes, may mga taong nanghuhusga,
May mga taong humahanga, may mga taong nagtatanong ng address. Napalunok si Mang Tom. Mick, hindi ko ginusto yan. Tumayo si Mick, nangingilid ang luha pero matapang ang tingin. Lo, bakit hindi mo sinabi? Bakit mo mang pinaniwala na hirap tayo lagi? Hirap tayo, sagot ni Mang Tom. Totoo, kasi pinili ko yon para protektahan ka. Hindi dahil wala akong pera, kundi dahil may mga taong kapag nalaman nila, gagamitin ka. Pero Lo, pumutok ang boses ni Mick. Lahat ng bills natin, lahat ng takot ko, pwedeng... Hindi pera ang sagot sa takot. Putol ni Mang Tom, humina ang tono. Akala ko kaya kong ayusin mag-isa. Nagkamali ako. Tahimik si Mick, umiiyak na ngayon. Lumapit si Mang Tom at hinawakan ang balikat niya. Anak, sabi niya, ang gusto ko lang, lumaki kang normal. Hindi yung bawat kaibigan mo iniisip kung ano makukuha sa'yo. Hindi yung bawat lalaking lalapit sa'yo may agenda. Huminga si Mick, pinahid ang luha. Lo, hindi naman ako bata na hindi makakaintindi. Alam ko, sagot ni Mang Tom. Kaya ngayon, sasabihin ko na. Kinabukasan, hindi na bumalik si Mang Tom sa car wash na parang ordinaryong araw. Unang ginawa, ipinapunta ni Selwyn sa maliit nilang bahay. Hindi sa mansyon, hindi sa hotel, kundi doon mismo sa lugar na naging saksi sa tahimik nilang paghihirap. Kasama rin ni Mang Tom si Gideon Lazo at si Nico Ferrer. Si Mick, nakaupo sa tabi, tahimik pero alerto. Una, sabi ni Mang Tom habang nakatingin kay Mick, aayusin natin yung kalusugan mo. Walang kompromiso. Hindi na tayo magtitiis-tiis. Umiling si Mick, pero this time, hindi pagtanggi. Parang ginhawa na may halong hiya. Lo! Pangalawa, binalingan niya si Gideon. Gusto kong may matutunan si Mick na totoong tutulong sa kanya. Hindi yung show, hindi yung yabang. Tumango si Gideon. May kilala ako, sabi niya. Isang performance shop na hindi puro porma. Engineer Paola Quirino Rancit. Mahigpit, pero magaling. Napatingin si Mick. Engineer Paola Quirino. Narinig ko na yan. Siya yung nagre-rebuild ng track cars nang walang reklamo. Totoo ba? Hindi lang totoo, sagot ni Gideon. Legend sa mga taong may trabaho, hindi sa mga taong may kamera. Ngumiti si Mang Tom ng bahagya. Dun ka, internship, training, at ako, susuporta. Pero may kondisyon, mag-aaral ka pa rin ng maigi, walang shortcut. Tumango si Mick, luha pa rin sa mata, pero may ningning. Opo, Lo. Pangatlo, binalingan ni Mang Tom si Berto na pinapunta rin niya at halatang awkward sa sala. Berto, yung car wash, ayokong manatili kayong lugmok. Hindi dahil sa mayaman ako, kundi dahil deserve nyo. Naglunok si Berto. Mang Tom, hindi ko alam sasabihin ko. Huwag ka na magsalita, sabi ni Mang Tom. Makinig ka lang. Aayusin natin ang kislap. Gagawin nating detailing studio na may training, may tamang kagamitan, may permit. Si Aling Cora, bibigyan natin ng maayos na pwesto. Si Junie, kung gusto niya ng driving clinic pero safe, hindi yabang, disiplina. Pumasok si Junie sa pinto, kasama si Aling Cora dahil narinig nilang pinapatawag sila. Pagkakita nila kay Mang Tom, parang gusto nilang lumuhod sa hiya at pasasalamat. Hoy, huwag kayong magdrama dyan, singhal ni Aling Cora, pero naningilid din ng luha. Mang Tom, sabihin mo lang, ako, lugaw lang aambad ko. Pero kung kailangan mo ng sampal sa mga mayayabang, pwede rin. Natawa si Mick sa gitna ng luha. Si Mang Tom napangiti rin. Unang totoong ngiti mula nang pumutok ang lihim. Sa loob ng ilang linggo, dahan-dahang gumalaw ang pagbabago. Hindi sa isang iglap, kundi parang restorasyon ng lumang kotse. Tanggal kalawang, ayos panel, pintura ulit, tapos polish hanggang lumitaw ang tunay na kinang. Si Mick na ipa-check up ng naayos, nakaset ang gamot, nabawasan ang takot sa bahay. Si Berto nakakuha ng listahan ng kagamitan at planong renovation para sa car wash. Si Junie nag-enroll sa isang driving clinic na recommended ni Gideon. May coach na si Coach Renzo Magsalin na laging sinasabing kung hindi ka marunong magpreno, wala kang karapatang magpabilis. At si Mang Tom, sa gitna ng lahat, pinipiling ipakita ang pera
hindi bilang pangyabang, kundi bilang pangbuo. Pangbuo ng buhay na matagal nilang ipinagpaliban. Pero kahit umaangat sila, hindi nawawala ang anino. Dahil sa gabi, may isang unknown number na paulit-ulit tumatawag sa phone ni Mang Tom. At isang araw, may sobre ulit sa gate, walang return address na may maikling sulat sa loob. Akala mo tapos na? Kilala pa rin kita, Tomas. Akala mo tapos na? Kilala pa rin kita, Tomas. Parang yelo ang dumulas sa batok ni Mang Tom habang hawak niya ang sulat. Walang pirma, walang petsa, pero ang tono, pamilyar. Parang boses na galing sa isang panahong pilit niyang inilibing sa alikabok at katahimikan. Hindi niya ipinakita agad kay Mick, hindi dahil gusto niyang magsinungaling ulit, kundi dahil gusto niyang magplano ng tama. Sa loob ng mga taon, natutunan niya na ang takot kapag hinawakan mo sa galit, lalong lumalaki. Pero kapag hinawakan mo sa disiplina, nagiging gabay. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa Kislap Car Wash na nagsisimula ng magbago. May bagong signage na pinaplano, may listahan ng kagamitan sa dingding, at may schedule ng renovation na ginawa ni Berto gamit ang lumang karton at pentel pen. Foreman, tawag ni Junie habang nag-aayos ng hose. May nagtanong kahapon kay Mang Tom, 2 lalaki, nakamotor. Sabi nila, bibili raw sila ng package, pero panay tanong kung anong oras umuwi si Mang Tom. Napakuyumang kamao ni Berto. Sino? Anong itsura? Hindi ko kilala, pero hindi sila yung tipo na car guy. Parang nagmamasid. Tumango si Mang Tom, parang inaasahan. Salamat sa pagsasabi. Sa susunod, huwag niyo silang haharapin. Sabihin niyo lang, appointment basis tayo. Lumapit si Aling Cora. May dala pa ring kaldero ng lugaw kahit may nag-aalok na sa kanya ng mas malaking pwesto. Mang Tom, bulong niya. May nagtanong din sa akin sa kanto kung ikaw daw ba yung nasa video. Sabi ko, oo, pero wag silang makulit kasi masarap ako manghampas ng sandok. Napangiti si Mang Tom sa gitna ng bigat. Salamat, Aling Cora. Uy, ano ka ba? Sabi ni Aling Cora, nangingilid ang luha. Matagal na kitang kilala. Hindi ko man angam yung yaman mo, pero alam ko yung puso mo. Pagdating ni Attorney Selwyn Aragon, agad pinakita ni Mang Tom ang sulat. Tumigas ang mukha ng abogado. May idea ka kung sino? Tanong ni Mang Tom. Hindi na nagpaligoy si Attorney Selwyn. Malaki ang posibilidad, si Hector Vidad. Doon, parang may bumukas na lumang sugat. Si Hector Vidad, ang dating business partner, yung kapatid sa pangarap na naging dahilan ng pagkasunog ng garahe, ng pagkalugi, at ng pagkamatay ng Tiwala. Akala ko, bulong ni Mang Tom. Tapos na yan, hindi basta natatapos ang taong ganon. Sagot ni Attorney Selwyn. Kapag naamoy niyang lumitaw ulit ang pangalan mo, lalo na't viral, mag-aakala siyang may pagkakataon siyang bumalik. Lumapit si Gideon Lazar na sakto ring dumating para sa meeting sa renovation. Then we don't give him a chance, sabi ni Gideon, diretso. We lock everything. Legal, security, at narrative. Narrative? Tanong ni Berto, nalilito. Ngumiti si Gideon. Ang kwento, Berto. Kapag hinayaan mong iba ang magsulat ng kwento mo, ikaw ang talo. Kaya dapat malinaw tayo. Si Tomas Villarreal ay hindi target. Siya ay may sistema. Sa araw ding iyon, nag-decide si Mang Tom na hindi na magtatago, pero hindi rin siya magpapadala sa ego. Tinawag niya si Mick sa car wash matapos ang klase at internship briefing niya sa shop ni Engineer Paola Quirino. Pagdating ni Mick, suot niya ang simpleng uniforme ng shop. May amoy ng langis at bakal, pero ang mga mata niya mas buhay kaysa dati. Lo, bati niya. Grabe si Engineer Paola. Isang mali, pinapabalik ka sa simula. Pero ang dami kong natutunan. Napangiti si Mang Tom. Ganyan talaga ang totoong training. Pagkatapos, pinaupo niya si Mick sa maliit na opisina sa likod, kasama sina Attorney Selwyn at Gideon. Nandun din si Nico dahil siya ang tumutulong mag-document ng pagbabago ng car wash para sa future branding. Pero hindi clickbait, kundi pang promote ng training program. Mick, sabi ni Mang Tom, maingat. May kailangan kang malaman. Hindi lang tungkol sa yaman, tungkol sa dahilan bakit ko itinago. Inilabas niya ang sulat. Binasa ni Mick. Namutla ito. Lo, sino to? Tanong ni Mick, nanginginig.
Isang tao mula sa nakaraan, sagot ni Mang Tom. Si Hector Vidad. Siya yung dahilan ng maraming nangyari noon at posibleng sinusubukan niyang bumalik. Tumayo si Mick. Mabilis ang paghinga. So, delikado tayo? Hindi kung handa tayo. Sagot ni Mang Tom, mas matigas ngayon. Kaya sinabi ko na, hindi na kita ilalayo sa katotohanan. Pero may rules. Anong rules? Tanong ni Mick, pinipigilan ng takot. Attorney Selwyn ang sumagot. Security protocols. No posting ng address, no sharing ng personal schedule. We'll set legal boundaries and restraining options if needed. Sumingit si Gabian, mas simple ang paliwanag. At ang pinaka-importante, hindi ka matitinag. Kasi kapag natakot ka, doon sila nananalo. Huminga si Mick ng malalim. Okay, Lo, sige, gagawin natin. Lumipas ang ilang araw. Tuloy ang renovation. Dumating ang mga bagong kagamitan. Polisher, proper lighting, pressure washer upgrades at training manuals na si Mang Tom mismo ang tumulong gumawa. Si Junie, dating foreman lang, ngayon parang manager na may bagong napananggutan. Si Junie, mas disiplinado. Hindi na puro forma, puro practice. At sa gitna ng lahat, dumating ang pinaka-inaasahang problema, si Clyde Barameda. Isang hapon, humintong van sa tapat ng car wash. Bumaba si Clyde, naka-cap at sunglasses, kasama ang dalawang cameramen. May dala siyang mic at biglang ngumisi na parang walang nangyari. Mga ka-ride, sabi niya. Pero natigil nang makita si Mang Tom na naka-cross arms, tahimik na nakatingin. Hindi ka naka-live ngayon. Sabi ni Mang Tom, malamig pero hindi bastos. Nag-ubo si Clyde, kunwari humble. Mang Tom, sorry talaga. Alam ko mali yung content ko. Pero gusto kong bumawi. Pwede ba tayong mag-collab? From janitor to owner. Ay, from detailer to collector. Something inspiring. Napailing si Mick sa gilid. Si Berto, kumulo ang dugo. Si Junie gustong sumabat, pero pinigil ni Aling Cora na sakto ring dumating at may hawak na sandok. Anak, singhal ni Aling Cora, kung bumawi ka, huwag ka nang magdala ng kamera na parang kutsilyo. Tumingin si Clyde kay Aling Cora, nagulat. Ma'am, content lang po. Content mo, sakit ng iba. Putol ni Mang Tom. Tumahimik si Clyde. Mang Tom, I'm serious. Gusto kong mag-apologize properly. Hindi sa video lang, pati sa staff mo. Tumingin si Mang Tom kay Berto, kay Junie, kay Mick. Tapos bumaling kay Clyde. Kung totoong sorry ka, sabi niya, ganito, walang camera, walang monetization. Magbibigay ka ng training scholarship sa 2 batang gustong matuto at magpo-post ka ng klarong statement. Respeto sa workers. Napasinghap si Clyde. Halatang masakit sa ego pero alam niyang wala siyang ibang paraan. Okay, sagot niya, pilit. Gagawin ko. Good, sagot ni Mang Tom. At isa pa, huwag kang babalik dito para gumawa ng eksena. Kung gusto mong tumulong, tumulong ka ng tahimik. Umalis si Clyde ng walang live, walang music, walang drama. At sa unang pagkakataon, parang natuto siyang may mga bagay na hindi dapat ginagawang palabas. Pero, ang tunay na laban, hindi si Clyde. Ang tunay na laban, si Hector Vidad. Isang linggo matapos iyon, nagpadala si Hector ng formal letter, hindi na anonymous. May letterhead pa ng isang kumpanya, Vidad Automotive Holdings. Sa sulat, may alok. Gusto niyang i-restructure ang trust at ipasok sa agresibong investment plan ang koleksyon ni Mang Tom kapalit ng security at growth. Gusto niyang kontrolin, bulong ni Attorney Selwyn habang binabasa sa opisina ng car wash. At kapag tumanggi ako, tanong ni Mang Tom, maghahanap ng butas, sagot ni Attorney Selwyn. Magpapakalat ng issue, mag-a-attempt ng claims. Dito pumasok ang bagong Mang Tom, hindi na yung matandang tumatakbo palayo. Tinapik niya ang mesa. Wala na akong tatakbuhan. Sa tulong ni na Attorney Selwyn at Gideon, inayos nila ang lahat. Inayos ang trust documents, nilinaw ang ownership, sinara ang loopholes at inihanda ang legal response. Nagkaroon ng security measures sa bahay at sa car wash, simple pero epektibo. Hindi para magmukhang VIP, kundi para maging ligtas. Isang hapon, dumating si Hector mismo, hindi na nagtatago.
Pumasok siya sa car wash na parang siya pa rin ang may-ari ng hangin. Matangkad, nakapolo, may ngiting plastic. Tomas, bati niya, parang walang kasalanan. Long time. Hindi gumalaw si Mang Tom. Hector. Tumingin si Hector sa paligid. So eto na pala ang new empire mo. Cute. Car wash turned detailing studio. Viral ka na ngayon ha? Lumapit si Mick, nanginginig pero matapang. Sir, kung may business kayo, dumaan kayo sa abogado. Ngumiti si Hector. Ikaw si Mick. Lumaki ka na. Alam mo ba kung nakinig lang lolo mo sa akin noon, hindi kayo naghirap. Parang may sumabog sa dibdib ni Mang Tom, pero kontrolado. Huwag mong gagamitin ang paghihirap namin para linisin ang pangalan mo. Umiling si Hector, kunwari hurt. Tomas, practical lang. I can protect you. I can make you bigger. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo, sagot ni Mang Tom. Ang kailangan ko, tumigil ka. Ngumiti si Hector, tumingin kay Attorney Selwyn na nakatayo sa gilid. May abogado. Cute. Mr. Vidad, your proposal has been reviewed. We decline. Further harassment or attempts to interfere will be met with legal action. Sandaling tumigas ang panga ni Hector. Legal action. You think you can win? Dito nagsalita si Gideon, tahimik pero matalim. He already won because he stopped being afraid. Nagtagal ang katahimikan. Si Hector tumingin kay Mang Tom, parang sinusukat kung may natira pa ba siyang hawak. Wala. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mang Tom na ang dating higante sa alaala niya ay tao lang din. Taong sanay manakot kapag may takot na nahahawakan. Fine, sabi ni Hector. Sa huli, pilit na ngumiti. We'll see. Pag-alis ni Hector, parang gumaan ang hangin. Si Mick napaupo, nanginginig. Lumapit si Mang Tom, hinawakan ng kamay niya. Natakot ka? Tanong ni Mang Tom. Opo, aminin ni Mick. Pero mas natakot ako noon nung hindi ko alam. Tumango si Mang Tom, luha sa mata. Tama, ang katotohanan, masakit, pero nagbibigay ng lakas. Lumipas ang mga buwan, natapos ang renovation. Naging maayos ang car wash, hindi marangya pero profesional. May training board sa pader. Respect the craft. Si Berto naging tunay na manager. Si Junie nakakuha ng scholarship at unti-unting gumagaling sa disiplina. Si Aling Cora may legal na pwesto at mas dumami ang suki. Si Mick patuloy sa internship kay Engineer Paola. Minsan, umuuwi siyang may grasa sa kamay pero may ngiting hindi nabibili. Lo, sabi niya isang gabi, may project ako. Gusto kong gumawa ng budget build para sa mga batang tulad ni Junie. Para makita nilang hindi lang mayaman ang may karapatang mangarap. Napangiti si Mang Tom. Yan ang gusto kong marinig. Sa huling eksena, bumalik si Mang Tom sa isang car event, hindi na bilang staff. Nandoon siya bilang mentor at curator, kasama si Gideon at Nico. Wala siyang loud entrance, wala siyang entourage, pero kapag dumaan siya, tumitigil ang ilang tao, hindi sa takot, kundi sa respeto. At sa gilid ng venue, nakita niya si Mick na nagtuturo sa isang grupo ng students. Hawak ang wrench, nagpapaliwanag ng basics ng engine bay. Habang nakikinig ang mga bata, nakita ni Mang Tom ang sarili niya noon, yung batang nangangarap sa ilalim ng lumang bubong. Lumapit si Mick at ngumiti. Lo, salamat. Sa ano? Tanong ni Mang Tom. Sa hindi pagbitaw, sagot ni Mick. At sa pagtuturo na hindi pera ang dahilan para respetuhin ng tao, kundi kung paano siya mabuhay. Huminga si Mang Tom ng malalim, tumingala sa ilaw ng venue. Sa wakas, hindi na niya kailangang sabihin sa sarili ang hindi pa ngayon. Dahil dumating na ang araw at sa araw na iyon, pinili niyang maging totoo, maging matatag at gawing mas maganda ang buhay ng mga taong kasama niyang lumaban sa alikabok.